since I'm not sleepy yet, I know it's a little bit late already, but magkwentuhan na lang muna tayo. And then this is my perfect time usually if I'm doing or filming like this kind of topic kasi no one will bug me. Baby is sleeping already, so my babies are in bed already. About Seth is a little bit late tonight because their ninangs was here visiting us, and I give him a chance if they're here, and then I will not force him to sleep early. So ayun ang nangyari. But Blossom is the same usual time sleeping because, excuse me, she can't make it like longer or late, I mean. So ayun. So anyway mga friends, I'm going to share with you my story time tonight, kung paano ba mamuhay sa Canada, what is life like in Canada. So the first one is impression. I'm going to tackle some of the somewhat important things that I'm gonna share with you tonight. So first is, what is my impression in Canada, the country itself. So before, I have no idea about Canada until I was here already, because I don't know, after my degree in pharmacy in the Philippines, and then I have no idea that I'm gonna go here in Canada, because I thought I'm okay in the Philippines, and then I have no idea. I'm scared of going away far with my family because I'm a mama's girl, and then parang nahirapan akong mag-isip na paano kaya doon. Kaya lang that time parang yung caregiver is very boom in here in Canada that time. Parang ang lakas-lakas talaga ng caregiver. So after my degree, nag-aral ako uli ng short-term course na caregiver. Mabilis lang naman siya kasi 6 months lang naman yun. So talagang kumuha ako ng short-term course na iyon para makapunta ako dito. Yun ang inisip ko, na mabilis lang siya. I know it was very popular that time. 2011, yun ang it was very popular, na parang talagang, ay sabi nila, sige na, punta tayo, mag-aral tayo ng caregiver para makapunta ng Canada. So yun ang mga kwento-kwento ba doon. But then, so naano ako na, ala, what if kaya ano nila. So ayun ang nangyari. So and then, so napunta na ako dito sa, na-hire ako dito sa Canada. So the impression is like, when I arrived here already, sabi ko, hala, ang ganda pala ng Canada. Parang naano ko na ba, na ano ba yun, na ano bang term noon? Nag-sink in na siya na ang ganda pala talaga ng Canada. Kasi noon hindi ko inisip yun na anong ganda. Ang sa akin lang talaga is trabaho. Yun lang ang nasa isip ko. But when I was here, when I step here in Canada, sabi ko, ang ganda pala talaga. At saka people are very, very friendly. And then, they are known as one of the friendliest country in the world, I guess, in Canada. And then, but don't get me wrong mga friends, there's still people here na hindi ganon, parang let's say mataray. May mga mataray din, kung baga i-term ko na lang na mataray. Ayoko ng term na parang harsh na masamang tao. Hindi, there's still people like that everywhere in the world naman siguro. Kahit saan meron ding mga talagang matataray na mga tao. So in-expect ko na yun, pero based on my experience, mga few instances lang na parang tinatarayan ka na parang tinignan ka nila kung anong color meron ka. It's only few cases only, ha. I'm not saying in general, kasi I'm even saying la majority nga, excuse me, ang tao dito sa Canada is very, very friendly. And then, so yun ang people, yun ang impression ko sa tao dito. People na parang talagang they treat you fair, kung baga ba. And then, when it comes to work, meron akong kunigo mga friends para dire-diretso yung ano ko para hindi humaba. So when it comes to work, kung hindi ka lang lazy dito in Canada, the work is just everywhere. Talagang andyan siya.
So, yun ang sa akin nga, naku, parang ang ganda nung andito na ako, nung nagtrabaho na ako dito. Easy lang siya talaga parang sa akin, parang kasi nasanay din talaga ako, 25 years old pa ako, nag-abroad na ako, so sanay na ako. Nung dumating ako dito, parang easy na lang siya talaga. Para sa akin, parang easy kasi may pina-follow sila na 8 hours lang. But, 8 hours work lang. But ang saan na inintindi ko yung trabaho din nila kasi mga doctors nga sila pareho. So, hinapan din nila ako na maka-off ako. But most of the time talaga, in weekdays, I had long hours work. And then, pero I have no regret with that because with pay. Talagang hindi ka malugi kasi with pay yun. And then, plus, ang overtime mo pa is 1.5 additional times 1.5 pa yung ano mo, yung overtime mo. So ang wage naman ko that time is only $10.35 lang nung dumating ako dito. Pero ngayon medyo ano na sila, medyo nag-increase na sila. But the good thing with my experience was every year in-increasean ako ng 60 cents every year. But when you add up that to your hours, kasi long hours nga ako, malaki na yun. And then the problem is, kasi maganda talaga yung kita ko noon. The problem is in here. Ang laki talaga ng tax dito mga friends. When I look at my salary before, ang laki talaga sa peso natin. Talagang maano ako na talagang ma-overwhelm ka kasi malaki talaga. But when the deduction came, when you see the deduction, the tax, ma-frustrate ka kasi nga nagtrabaho ka, tapos wad-wad todo ka, tapos yung tax parang what happened? Pero ganito daw talaga yung ano nila dito, yung tax. And then I was asking my aunt when she was here visiting me when I had Blossom or Seth, I guess. Sabi ko, ano ba yung tax niyo sa US? Because she was working as an accountant there. But she is retired already because she is 65. 60 something. I'm not sure 65, but she is 60 something. So she was retired long time ago. And then she said, the tax in US is not as high as Canada daw, sabi niya. So sabi ko, siguro iba-iba naman talaga everywhere in every country. So, ayun lang siya mga friends. Yun lang ang complaint ko. But, the other things, I have no complaint. Ang tax lang talaga, ang taas talaga ng tax nila dito. And then, let's say about way of living. Andito sila sa gitna. They're in between, like, hindi sila masyadong expensive. Hindi din sila masyadong mura. Basta, nasa gitna lang sila. And then, if you have job din, walang problema talaga kung may trabaho ka. Kasi, you can buy everything you want, but you need to be very careful kasi you're working, but then the tax is very high. So, kailangan talagang dito, ano lang talaga, yung ano mo, yung control mo, kasi andyan talaga siya. Meron talagang, kung gusto mong, anong gusto mo, andyan, eat all you can. Kumbaga, you can buy everything, because may trabaho ka dito. Kung hindi ka lang, ano ba yung pol, hindi ka lang lazy, kumbaga. So, ayun siya, and then, food, hindi ko, yun ang ano ko kasi hindi ko talaga parang type yung food nila kasi nga, syempre, mabaguhan tayo kasi Filipino tayo, but din sa kanila, yun na talaga ang kind of food nila na yung, kasi na, I'm observing Norman, parang gusto nila yung mga mashed potato, yung mga ganon, and then burger, and then, ano pa ba, mga pizza. As observed with Norman's food, ha, yun lang ang naano ko, I don't know others. At saka with my employer before. So, ganyan yung mga style nila na mga ganon-ganon. At saka yung mga, ano pa ba, putin. Popular sa kanila yung putin na parang fries, french fries na nilagyan ng gravy. Tapos may mga bean curd na parang ano ba yung, basta may bean curd sorry, bean curd, not bean curd, but para siyang cheese curd pala, hindi bean curd, cheese curd na itatoppings siya doon na paglagyan mo ng gravy, magme-melt siya, so masarap siya.
ang bilis makataba nun. Gaya ganito na rin ako kasi nakikain na rin ako. Nakikain na rin ako kasi gusto ko yun, except lang sa mga pagkain nila ni Norma na mashed potato, yung mga pulled pork, mga ganon yung mga yung pagkain nila at saka yung observe ko kay Norman at saka sa employer ko. So ayun yung style nila, pero hindi ka na mamimiss, hindi na ako masyadong namimiss sa pagkain natin kasi nga in my area we have 5 Filipino store or 5 or 6 Filipino stores in here in my area. So makahanap na ako ng gusto kong lutuin o kung ano ba na pagkain na atin talaga. So ayun siya mga friends, hindi na ako masyadong na ano kasi makahanap na ako talaga ng mga Filipino food dito na pwede kong lutuin. So wala akong problema sa food dito. But before when I arrived here, at saka ang hinahanap ko talaga is bakery. kahit siguro iwan ko sa iba ha, pero hindi ko talaga gusto yung bread nila dito. Hindi talaga siya masarap mga friends. But iwan ko, hindi katulad sa atin na basta ang sarap ng bread ng bakery sa atin at saka Hong Kong at saka Taiwan, the best talaga yung mga bread nila. Oh my gosh, cake, whatever's that, pastries, ang sarap. Pero dito iwan ko lang mga friends, ang hirap talaga dito makahanap ng masarap na no, unless you're going to a Chinese store, something like that, then makahanap ka doon ng masarap kasi parang nasanay ako when I was in Hong Kong and Taiwan. So ayun siya yung pagkain na ano ko, excuse me. At saka andito na rin siya, marami na rin mga Asian store, mga Chinese Asian store na andito sa Canada. So hindi na siya parang katulad noong mga time ng auntie ko na noon na sabi niya na namimiss na talaga yung food natin, ganito, ganyan. So ayun lang siya when it comes to food. Yun lang ang comment ko sa food nila dito. And then when you're renting apartment in here, I'm basing on the area where I live, like the Alberta. Parang yung na-search ko as 1,100 ata yung 2 bedrooms. Pero makahanap ka pa rin dito ng mga 700, ganun. Single room na ata yun. Na apartment kung when it comes to renting an apartment. And then, ano pa ba? Places to visit. Ang dami-dami ditong pwede nyo, gusto nyo mapuntahan. Ang dami talaga, ang ganda-ganda talaga ng tourist spots nila dito. Pero in my case, hindi ko pa naikot talaga ang Canada. Kasi ang laki ng country ng Canada. Canada is the second largest country in the world after Russia. At saka scattered siya. And then kung magda-drive nga, kung pupunta ka doon sa Victoria, gusto ko talaga puntahan yung Victoria at sa Niagara. Pero sabi ni Norman, kung magda-drive daw kami is mga 2 days ata drive. So, ang layo-layo niya mga friends. So, ang mga napuntahan ko is BC, British Columbia, and then just within Alberta, and then the boundary of Canada and US. So, yun lang ba kung ma-drive namin, yun lang ang mga napuntahan ko. Pero ang ganda-ganda talaga niya, friends. Super ganda. Yun lang ha. Kung ako, in my own opinion, super ganda talaga ang Canada. Kung gusto niyong pumunta dito kasi ang ganda talaga ng Canada. Especially ang nature nila. Oh my gosh, it's so beautiful. Tsaka fresh air, malinis. Ganun siya mga friends. And then, ang mall naman dito is in my area lang ha. In my area, 2 lang ang mall dito. At saka, parang hindi ko siya gusto kasi ang liliit. Para lang, let's say, if I'm basing in Cebu, para lang siyang Gaisano Metro. At saka, ano ba yun? Robinson, yung old Robinson. Maganda pa nga yung old Robinsons kasi 3 layers siya. Or 3rd floor, hanggang 3rd floor siya. Dito, parang flat lang siya mga friends. And then, but, if you want really a big time shopping center, you can go to Calgary and Edmonton. Kami kasi, in between, nagitnaan kasi kami ng Calgary at saka Edmonton. So kami, kung pupunta kami ng shopping center talaga, yung mga malalaki, kami ni Norman is usually going to Calgary.
minsan we're going to Edmonton. Kung meron lang, hindi talaga yung first ano namin, yung first option na talagang mag-shopping lang doon, kasi kung ako parang nalayuan ako doon. Hindi naman malayo, kasi na in between, pareho lang ang sabi lang ni Norman, parang nalayuan ako kasi wala siyang masyadong mga town. But when you're going to the south area, going to Calgary, marami siyang town na madaanan. So yun ang iniisip ko, sabi ni Norman, it's not like that, but the time of driving is the same, he said. So ayun lang siya mga friends. And then during Sunday lang ata ang medyo maaga silang mag-close dito. Mga 6 o'clock lang ata sila. Until 6 o'clock sila kung Sunday. Pero kung weekdays, 10 to 9 p.m. ata sila. Hindi ako sure kasi hindi ako nag-shopping ng gabi dito. Lalo na pag winter na ako. My goodness, hindi. So, ayun lang siya mga friends, ang ma-share ko tungkol about my kung paano mamuhay dito sa Canada. In general mga friends, ang ganda talaga dito kung andito ka na. Kasi mayroong trabaho, nandyan lang yung trabaho kung hindi ka nga, kung hindi ka yung parang palisi-lisi ba. Andyan lang yung trabaho talaga, at saka basta maganda yung ang surroundings mo ba, parang safe ka. Yun lang ang observation ko, based on my observation. Kasi 7 years na ako dito sa 7 years na ako dito sa Canada. Ang ganda talaga dito mga friends. So yun lang ang ma-share ko sa inyo. Thank you for watching. Ang haba-haba na nito mga friends, kaya ang dami ko pang gustong i-share sa inyo, kaya lang hindi na pwede ata kasi ang haba na talaga niya. So thank you for watching. Have a wonderful morning na siya mga friends, kasi 1 o'clock na. Thank you for watching. God bless. Bye!